Ang halimaw sa banga. Sa isang liblib na baryo ng San Martin, may isang matandang bahay na matagal ang pinagmumula ng mga alamat. Sa likod ng bahay na iyon, nakatayo ang isang malaking banga, madumi, may lamat sa gilid, at lumang-luma na tila mula pa sa panahon ng mga Kastila. Walang lalapit sa bangang yon, may halimaw dyan, nawala ang pinsan kong si Luisa noon. Ngunit gaya ng karaniwang kabataan, hindi nila ito pinaniwalaan. Hanggang isang gabi, habang naglilinis ng bakuran, si Anton, 14 na taong gulang, ay nakaramdam ng malamig na hangin. Napalingon siya sa banga, at tila may aninong gumalaw sa loob nito. Kinabukasan, nagsimulang magkaroon ng mga kababalaghan, nawawala ang mga alagang manok, may mga bakas ng putik na hindi malaman kung saan galing, at gabi-gabing may naririnig na umul mula sa likod ng bahay. Isang gabi, nagising si Anton sa tunog ng matinis na bulong. Halika na! Halika sa akin! Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang banang gumagalaw, parang humihina. Sa gilid nito, may parang kamay na pilit lumalabas, nangingitim at may mahabang kuko. Sa takot, kinausap ni Anton si Lola Osam. Doon, isiniwalat ng matanda ang matagal ng itinatagong lihim. Noong bata pa ako, may isang engkantarte sa gubat na inapi ng mga tao. Pinagkiestaan siya, sinunog ang kanyang tahanan, at hinuli. Bago siya mamatay, isinumpo niya ang lugar na ito. Ginawa siyang laman ng isang banga, at mula noon, bawat 5 taon, kailangan niya may kainin para hindi siya lumabas at lamunin ang buong baryo. Bakit hindi pa itapon ang banga? Hindi mo na maiwawala ang isang sumpa sa pamamagitan ng simpleng pagtatapon, kailangan itong harapin. Lumipas ang mga araw, at unti-unti nang nagiging delikado ang halimaw. Isa-isa nang nawawala ang mga tao sa baryo, at ang mga naiwan ay punong-puno ng takot. Ang huling desisyon ni Anton, harapin ang halimaw. Sa tulong ng isang lumang aklat ni Lola Osan, naghanda siya ng ritual. Gabi ng kabilugan ng buwan, lumapit siya sa banga. May dala siyang palaspas, asin, at isang luma at sagradong pangukit mula pa sa ninuno ni Lola Osam. Ngunit hindi yun naging madali. Lumabas ang halimaw, isang nilalang na kalahating babae, kalahating anino. Ang boses nito ay parang daan-daang kaluluwang sumisigaw. Bakit mo ako nilalabanan? Ako ay biktima rin. Nagdalawang isip si Anton, ngunit sa huli, ginamit niya ang pangukit at inilagay ang huling bahagi ng ritual, isang simbolo ng kapatawaran at pagsasara. Matapos ang ritual, ang banga ay nabiyak at naging alikabok. Bumalik sa tahimik ang baryo ng San Martin. Ngunit si Anton ay nagiba, mas naging tahimik, at laging may hawak na lumang kwintas na natira mula sa halimaw. Minsan, sa gabi, naririnig pa rin niya ang bulong. Salamat. Pagkaraan ng ilang linggo, sinimulang mapanaginipan ni Anton ang isang babae sa puting damit na umiiyak sa gitna ng kagubatan. Sa bawat panaginip, mas lamilinaw ang kanyang mukha, puno ng galit, lungkot, at dalamhati. Naging abala si Anton sa paghahanap ng sagot. Muling binuksan ni Lola Osang ang lumang baul ng kanilang pamilya, at doon niya nakita ang isang larawan, isang babaeng katulad ng nasa kanyang panaginip. Sa likod ng larawan, may nakasulat, $1875 hanggang 1901. Nakita mo na si Dollar. Siya ang engkantadang naging halimaw. Habang mas nagsasaliksik si Anton,
Natuklasan niyang si Delor ay dating tagapagpagaling sa baryo, ngunit noong panahon ng pananakop, pinaratanan siya mangkukulam, pinaslam siya ng mga takot at mapamahiin tao, at ibinaon ang kanyang bangkay sa loob ng isang banga bilang parusa. Sa gabing muli siyang napanaginipan, nagsalita na si Delor. Hindi ako halimaw. Ako ay nilamon ng galit dahil sa ginawa nilang kasalanan. Muling naisip ni Anton ang huling bulong noong naglaho si Delor. Salamat. At ngayong alam na niya ang totoo, napagtanto niya. Ang tunay na halimaw ay hindi ang laman ng banga, kundi ang takot at karahasang isinilang sa maling akala. Ngunit sa kabila ng pagkakapatawad ni Delor, may mas madilim pang puwersa na nagising. Ang banang sinira ay hindi ordinaryo. Ayon sa aklat ni Lola Osan, ito pala ay isa sa 7 sisidlang itinakwil na ginamit noon upang kulungin ang makapangyarihang mamanilalam na pinaslang dahil sa takot ng mga tao. At sa pagkasira ng banga, ang enerhiya ni Delor ay lumaya at gising na rin ang iba pa. Muling napuno ng takot si Anton, hindi pa pala tapos ang kwento, ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Abangan sa Jonas Mini Vlog ang mga espiritu na nakawala sa bana. Maraming salamat sa muling pakikinig na maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist na mga kwentong kababalaghan sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.